Ako po si Ed Abalos ng PhilAm TV Network. Kasani puwersa ang NGO TV Network at Mindanao Daily News Network na maghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at sa buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang The Filipinas Update Global. President Donald Trump lumagda ng executive order para i-abolish ang US Department of Education. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order nitong Huwebes na naglalayong buwagin ang Department of Education sa isang matagal nang adhikain ng mga konserbatibo upang mailipat ang pamamahala ng mga paaralan sa bawat estado. Inaasahang magdudulot ito ng malawakan debate tungkol sa hinaharap ng federal na patakaran at pondo sa edukasyon. Sa isang pahayag mula sa White House, sinabi ni Trump na ang edukasyon ay dapat nasa kamay ng magulang, guro at lokal na komunidad. Itinakda ng executive order na simulan ng mga federal na ahensya ang unti-unting pagbuwag sa Department of Education at ipasa ang mga responsibilidad nito sa mga pamahalaang pang-estado at lokal na distrito ng paaralan. Matagal ng layunin ng mga konserbatibo ang panukalang i-abolish ang Department of Education ay matagal nang isinusulong ng mga Republican lawmakers at konserbatibong aktivista mula nang ito'y itatag noong 1979 sa ilalim ng dating Pangulong Jimmy Carter. Naniniwala ang maraming konserbatibo na masyadong nangengelam ang federal na pamahalaan sa edukasyon, ipapataw ang mahigpit na regulasyon at pondo umano'y nakakasakal sa desisyong pang-edukasyon ang bawat estado. Isa itong makasaysayang hakbang para sa kalayaan ng edukasyon. Pahayag ni House Speaker Mike Johnson na pinuri ang hakbang bilang isang pagbabalik sa pamumuno ng mga estado sa sistema ng edukasyon. Samantalang pinuri ito ni Education Secretary Betsy DeVos na matagal nang nagsusulong ng school choice. Tinawag niya itong tagumpay para sa mga estudyante at magulang. Halos 600 patay sa bagong opensiba ng Israel sa Gaza. Umabot sa halos 600 ang nasawi matapos ang malawakang pag-atake ng Israeli forces sa hilaga at timog bahagi ng Gaza. Isa sa pinakamadugong yugto ng digmaan, kabila sa mga napatay ang mga kababaihan at bata. Ayon sa Gaza Health Ministry, habang nahihirapan ang mga ospital sa dami ng nasugatan at kakulangan sa supply, pinang-igting ng Israel ang kanilang ground invasion. Tina-target ang umano'y mga kuta ng Hamas ayon sa Israel Defense Forces or IDF. Kanilang nawasak ang ilang infrastruktura ng Hamas at napuksa ang maraming banta. Ngunit inakusuhan ng mga opisyal ang Palestine at mga humanitarian group ang Israel na walang habas na pambobomba sa mga sibilyan sa lungsod ng Rafah kung saan mahigpit na 1.5 milyon na lumikas na Palestinian ang nakatigil at nagpatuloy ang airstrikes at artillery fire dahilan upang muling magsilikas ang marami. Nanawagan ng United Nations at iba pang pandaigdigan leader na agarang itigil putukan habang naninindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na itutuloy ang operasyon hanggang sa ganap na tagumpay laban sa Hamas. Ukraine, Russia, magkakahiwalay na makikipagpulong sa US at Saudi Arabia. Kumpirmado ng Ukraine at Russia ang kanilang pagdalo sa magkahiwalay na pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Estados Unidos sa Saudi Arabia sa susunod na linggo bilang bahagi ng mga hakbang upang mapahupa ang tensyon sa nagpapatuloy na labanan. Itinakda ang mga pag-uusap sa Lunes kung saan hiwalay na dadalo ang Kyiv at Moscow at hindi direktang magkakaharap sa negosasyon ang gobyerno ng Saudi Arabia. Ang magsisilbing host ng mga pagpulong na layuning tuklasin ang mga diplomatikong solusyon at maiwasan ang lalong paglala ng sigalot. Hindi na ibubunyag ng mga opisyal ng US ang buong agenda ng pulong, ngunit binigyan diin nila ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon sa gitna ng matagal ng digmaan. Inaasahang maglalabas ang ahensya ng karagdagang detalye sa mga darating na linggo
upang ipaliwanag ang eksaktong epekto ng pagbabagong ito sa mga benepisyong pinapayuhan ang mga tumanggap ng Social Security at VA benefits na manatiling updated sa kanilang opisyal na website o makipag-ugnayan sa kanilang lokal na opisina para sa karagdagang impormasyon. Brings you latest regional news from the Philippines to the USA and to the global Filipino community. The groundbreaking Tri-Media Partnership now streaming on the Film TV Network. Newest show this 2025. Container, pinaghihinalaang may droga. Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Para sa balita mula Luzon, manggagaling ang ating Tri-Media partner na si Arnel Sistoso ng NGO TV Network. Magandang morning! Welcome to NGO TV Network for Pilipinas Update Global News for NCR and Luzon. Ako si Arnel Sistoso, ang inyong tagapag-ulat. Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte baka hindi na makabalik ng Pilipinas. Manila, Philippines, aminado si Vice President Sara Duterte na maaaring hindi na makauwi pa ng Pilipinas ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit ngayon sa The Hague, Netherlands, bunsod ng kinakaharap na crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa totoo lang, wala akong nararamdaman, hindi ako galit, hindi ako disappointed, nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na maibabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, pahayag ng Vice Presidente sa isang pulong balitaan. Dagdag pa niya, so what we should do as a country is move on from what happened. What will we do is we move forward as a country and as a people from what happened. Magalit man tayo, walang mapupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila pananagutin ng pamahalaan. Sa kabila nito, tiniyak din naman ni VP Sara na patuloy silang naghahanap ng mga pamamaraan upang mapabalik sa bansa ang kanyang ama na nagpapahayag aniya ng pagnanais na makapagsilbing muli bilang alkalde ng Davao City. Dapat siguro i-demand natin sa kanila na mag-isip sila. But clearly, from the answers of Secretary of Department of Justice kanina, I don't think that they will make moves in taking back or bringing the former president home. So hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang dating Pangulo anang Vice Presidente. Samantala, sa isyo naman ng posibleng may nagtraidor sa sirkulo ng kanyang ama, sinabi ni VP Sara na hindi ko man matawag siguro na traitor, pero sigurado ako, sa rami ng tao na yan, yung nasa loob ng kwarto na yun,
ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Una na rin inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may sama siya ng loob kay National Security Advisor Eduardo Año dahil sa hindi man lang nito pag-abiso sa kampo ng dating Pangulo na aarestuhin ito sa paliparan pagdating niya galing Hong Kong. Manila, Philippines, ang pagwasak sa oposisyon ang totoong dahilan kung bakit nakakulong ngayon sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa anak nitong si Vice Presidente Sara Duterte. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama at ginawa iyon para sirain ang mga kalaban sa politika ng administrasyon. Alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Pahayag ni VP Sara Duterte sa pagdinig ng Senate Foreign Affairs Committee nitong Huwebes sa pamamagitan ng video conferencing. Ang tanong aniya ngayon ay kung papaano maibabalik sa bansa ang dating Pangulo. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang dating Pangulo sa ating bayan. Dagdag pa niya, sinabi rin ng Vice Presidente na walang red notice na natanggap ang pamahalaan at ang arrest warrant ng Interpol ay ibinigay sa Philippine National Police na ipinatupad naman diretso sa akusado at hindi dinala sa isang korte sa Pilipinas. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court. This was the best warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrest are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escape prisoner. Dagdag ni VP Sara Duterte. Samantala, magsasagawa ng National Assembly ang grupong The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Nagaganapin sa Zamboanga City ngayong araw hanggang bukas, Sabado, March 22, 2025. Layo na naturang socio-civic organization na palakasin pa ang kanilang grupo sa kabila ng samot-saring intriga at mga batikos na ibinabato ng ilang paksyon laban sa naturang grupo. Layon pa rin ng naturang grupo ang ipalaganap sa lahat ng miyembro ang mga proyekto ng naturang organisasyon at kung ano ang mga kalagayang pangpinansyal para sa transparency and accountability ng mga namumuno sa naturang organisasyon, partikular ang kanilang National President na si Ronald De Los Santos. Dadalo sa naturang assembly ang mga national officers gaya ng National President, Executive Vice President, VP for Luzon, VP for Visayas and Mindanao, Board of Trustees, PNAPLE, Governors, Vice Governors, and Regional Assemblymen. Patuloy po namin ihatid ang mga kaganapan sa kanilang ginaganap na assembly sa susunod na mga araw. Brings you latest regional news from the Philippines to the USA and to the global Filipino community. The groundbreaking Tri-Media Partnership now streaming on the Film TV Network. Newest show this 2025. Container, pinaghihinalaang may droga.
Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Para sa balita mula Visayas and Mindanao, manggagaling ang ating Tri-Media partner na si Allen Mediante ng Mindanao Daily News Network. Good afternoon. This is our news update of the Mindanao Daily News Network and Philam TV. And we'll now hear news from the Visayas area, Visayas region. In Tacloban City, the administration back binibigyan ng malaking backing ng administrasyon ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito yung bagong nila, partido na tinatawag o grupo. Ang sabi niyang Pangulong Marcos na siyang nangulo sa rally doon sa Plaza Libertad ng Tacloban City noong Marso 14, sabi niya, ang alyansa para sa bagong Pilipinas ay kukuha at umaasan na malaki ang magkukuhang buto galing sa mga Litenyo, sa mga lady voters in the upcoming elections. Sa kanilang Grand Rally Libertad, ang bagong Pilipinas ay naghayag ng kanilang agenda focusing on economic growth, infrastructure, and social programs. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, the rally along with 12 senatorial candidates ay tinatawag nilang alyansa sapagkat sabi niya kung maalala pa ninyo ang mga eleksyon, mga kampanya kapag naglalabasan po yung mga kandidato, kadalasan po para pari-pariho yung suot na t-shirt, parehong kulay, lahat. That's why sinasabi nilang alyansa ng bagong Pilipinas. Sabi niya, kami ay naiiba sapagkat iba-ibang partido ang pinanggalingan namin. Ang mga kasama niya sa partido ayon kay Presidente Bongbong ay ang mga kandidato ng Marcos Group na tinatawag at sila ay kinabibilangan ni Makati City Mayor Avi Binay, Senator Ramon Bong Revilla, Senator Panfilo Lacson, Senator Lito Lapid, former Senator Manny Pacquiao, former Senate President Vicente Soto III, Senator Francis Tolentino, and ACT-CIA's representative, the former Social Welfare Secretary Erwin Tolfo. Ang hindi nakadalo doon sa kanilang rally ay si Senator Pia Quintano, ang kapatid niya si Senator Jaime Marcos, at ang Deputy Speaker ng House of Representatives na si Camille Villar. Sa Iloilo City naman, nanawagan si Iloilo Governor Arthur Defensor na sa publiko na magiging extra careful daw kung ano yung makikita at pabasa nila sa social media. At ito daw ay sabi ng Iloilo Governor na si Arthur Defensor, the public should be cautious about information they consume on social media, warning against the spread of false and misleading content, sabi pa niya. So sa isang press conference, sinabi rin niya na may pangangailangan ng vigilance, especially in the light of the misinformation circulating online following the arrest of former President Rodrigo Duterte.
With the numerous platforms available today, anyone can pretend to be someone else and say or do anything without accountability. Kaya traditional media has regulations and accountability systems, but on social media, that's not always the case, sabi pa ng gobyerno. Sa dako naman ng Mindanao, ang panawagan naman ng PDEA o yung Drug Enforcement Agency na patuloy nilang minomonitor sa Northern Mindanao ang mga jail facilities nito. Sabi niya, para ito sa drug prevention dahil merong mga balita na ginagamit pa rin ang mga priso sa kanilang pangangalakal sa droga at ang jail facilities ay nagiging entrance ng illegal drugs. So sabi niya, sabi ng PDEA Region 10, it has intensified its monitoring of jail facilities across the region sa Northern Mindanao. Sa Misamis Occidental, a joint search and seizure operation in Barangay Tinago was conducted. The operation carried out with the provincial government and the Bureau of Jail Management included random drug testing on persons deprived of liberty. In a statement, PDEA said the operation aimed to ensure the safe and drug-free environment sa kanilang jail facilities. At dumago naman tayo sa Cagayan de Oro. Merong isang Cagayan de Oro businessman nagpo-promote ng rabbit farming, farming ng mga rabbit. So, sabi ni Jose Avilla, proprietor ng Cagayan de Oro Integrated Farm, ang rabbit meat is a healthy. During an episode of Talakayan, sinabi niya na ang mas healthy po ang rabbit meat kaysa ibang klase ng mga meat dyan. Kasama siguro ang beef at chicken at pig. Mas mainam daw ang rabbit meat. Sabi niya, lalo na sa Cagayan de Oro, dito ay nangangailangan ng isang urban farm na magpo-promote ng rabbit meat consumption. So, meat consumption na kinakailangan magiging provider ng health and sustainability. Kaya sabi niya, sa Cagayan de Oro, yung CDO Integrated Farm is focusing on sustainable farming practices that prioritize rabbit production. Sabi pa niya, we initially planned to focus only on quails, but I wanted to introduce rabbit meat because of its health benefits, sabi pa ni Avilla. So, sabi niya, ang rabbit meat ay walang baho, pwede na rin ma-scrape yung fat niya at ito'y nagiging isang napagagandang source ng pagkain. So, ang government support naman ay sinasabing bibigyan ng suporta itong rabbit raising para sa isang magandang food production opportunity. So ito po ang aming mga kalap na balita mula sa Visayas at Mindanao. Alan Vidyati po, reporting from Cagayan de Oro. Yan po ang mga binubuo ng ating mga balita dito sa NCR at Luzon. Para sa Pilipinas, Update Global News. Sa ngalan ng aming partner sa Mindanao Daily News Anchor, Alan Mediante at PhilAm TV News Anchor, Ed Avalos. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Arnel Sestoso ng NGO TV Network, na nagsasabing ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. Let us find out our destiny and strengthen
our spirituality. Mabuhay po kayo! Para maging updated sa aming balita, i-follow niyo po ang PhilAm TV Network sa aming social media platforms. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita. Sa ngalan ni Arnel Sestoso, Alan Mediante at ako naman po si Ed Avalos para sa kauna-unahang Tri-Media News Program na nagsanib puwersa mula sa PhilAm TV Network, NGO TV Network at Mindanao Daily News Network. Para sa sambayan ng Pilipino, ito po ang The Filipinas Update Global. Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. PhilAm TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.